Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Lalong sumidhi ang pangailangan na ibalik na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ulat na butot balat na ito sa kulungan sa The Netherlands. Ito ang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos kumpirmahin na pumirma na siya sa resolusyon para maglabas ang Senado ng posisyon kaugnay sa pagpapauwi sa dating Pangulo. Pumirma na rin sa resolusyon sina Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Pinawi din ng senador ang mga pangamba na manganganib ang mga testigo laban kay Duterte kapag pinayagan itong makabalik sa Pilipinas. Apila ni De La Rosa, ikonsidera na 80 years old na ang dating Pangulo at marami na itong sakit. Kamakailan lamang, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang habili ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na may kaugnayan sa kung paano niya nais na harapin ang kanyang paglisan sa mundo. Ayon kay Sara Duterte, sinabi ng kanyang ama na kung siya ay mamatay habang nasa The Hague, hindi niya nais na dalhin pa ang kanyang bangkay sa Pilipinas. Sa halip, nais niya na ipakremate ang kanyang katawan doon at ang abo na lamang ay uwi sa kanilang bansa. Ipinahayag din ni Sara na siya ay hindi pabor sa cremation, samantalang ang kanyang ama ay ito ang nais. Ipinapakita nito ang magkaibang pananaw sa isang mahalagang usapin ngunit may pagkakaunawaan ay pagpapatuloy ang pag-uusap hinggil dito sa tamang panahon. Bukod dito, ibinahagi rin ni Sara na sa kabila ng kalagayan ng kanyang ama ay nakakabahala ang kanyang pisikal na anyo na tila skin and bones na bunga ng matagal na pagkakakulong. Ang mga salita ni Sara tungkol sa habili ng kanyang ama ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap at pagpaplano sa mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. Ipinapakita rin ito ang pagmamalasakit ng isang anak sa kanyang ama na handang ipagpatuloy ang mga pag-uusap tungkol sa mga huling habili nito kahit pa may mga hindi pagkakaintindihan. Pero sa kabilang banda naman, pinaasa at pinalalakas lang ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang loob ng kanilang supporters na makakauwi ang kanilang leader sa ngayon na nakakulong sa The Hague dahil sa kasong crimes against humanity. Ganito'y nilarawan ni ML Party List Representative Laila De Lima ang resolusyon na inihain ni Senator Robin Padilla para pabalikin sa Pilipinas si Duterte na sinuportahan nina Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Parang pinapalakas lang ang loob ng kanilang mga followers, ng kanilang mga supporters na huwag kayong mag-alala na baka pwede pa nating mapauwi ang dating Pangulo, pahayag ni De Lima sa panayam ng mga mamahayag sa Kamara. Ginawa ni Padilla ang resolusyon sa gitna ng mga ulat na butot balat na umano ang dating Pangulo at nagbili na rin sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na kapag namatay siya ay ipakremate siya sa The Netherlands. Bukod dito, layo naman ng resolusyon ni Padilla na magkaroon na ng pagkakaisa, pagrespeto sa soberanya ng bansa at katarungan sa dating Pangulo, subalit sinabi ni De Lima na kahit pagtibayin ito ng Senado ay hindi ito may impluensya ng International Criminal Court. Pero ang tanong ngayon ay paano nga bang ginagawang trato kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bilangguan? Maayos ba siyang nakakagalaw at nakakakain ba ito ng tama? Halina't atin itong alamin. Ayon sa ilang dokumento ng korte, ang pagkain sa ICC Detention Center ay mga pre-prepared at nakapackage na malamig na pagkain na pinapainit sa microwave. Ayon sa registry ng ICC, ang pagkain na ibinibigay sa mga detainee ay naaayon sa kalidad at dami ng tamang nutrisyon at kalinisan na isinasaalang-alang ang kanilang edad at kalusugan. Pero may reklamo na ang mga handang pagkain ay masyadong matamis, tuyo at kulang sa sarsa at walang sapat na variety. Ayon sa pahayag ni Alfred Yekatom, isang rebel leader mula sa Central African Republic, siya ay nakusahan ng krimen laban sa sangkatauhan at mga digmaang krimen tulad ng pagpatay, pagpapahirap at pagdetine sa libu-libong tao. Sabi pa sa pahayag, ang paraan ng paghahain ng pagkain na malamig at pinapainit na lang sa microwave ng mga detainee ay kakaiba sa kultura ni Yekatom at hindi angkop sa kanyang tradisyon. Si Yekatom ay isa sa 5 African detainee sa pasilidad. Si Duterte naman ang nag-iisang Asian detainee. Pinapayagan ng ICC ang mga detainee na magluto ng sarili nilang pagkain gamit ang mga item mula sa shopping list ng ICC. Ginawa ito ng ICC na magreklamo ang mga detainee sa pagkaing Dutch at iba pang European na karaniwang may laman na karne, patatas at gulay na maaaring mapait sa panlasa ng mga Pilipino at African.
Ayon pa sa ICC, pwede silang bumili ng dagdag na pagkain mula sa shopping list ng detention center kung available para maiangkop nilang pagkain sa kanilang panlasa at kultura. Ayon din sa registry, palaging may inuming tubig na ibinibigay sa detainee. Hindi nasiyahan ng legal team ni Yakatom sa pagsabi na pwedeng magluto mga detainee kung gusto nila ng pagkain na naaayon sa kultura nila. Bilang tugon, sinabi ng registry na may isa pang African detainee na hindi tumatanggi sa sistema ng pagkain. Gusto ng mga abogado ni Yakatom na mag-hire ang ICC ng kusinero o catering company para maghanda ng pagkain na angkop sa kultura ng mga detainee. Ito ang pinakahuling hiling ng team ni Yakatom pero noong unang bahagi ng 2023, sinabi ng mga leader ng ICC na ang paglahok ng detainee sa paghahanda ng pagkain ay karaniwang ginagawa at hindi laban sa internasyonal na mga alituntunin tungkol sa tamang pagtrato sa mga detainee. Ang dati ring detainee sa parehong lugar, bagamat hindi ICC suspect, ay si Charles Taylor na nadetine ng Special Court for Sierra Leone para sa seguridad. Doon din sa pasilidad na iyon, nagreklamo si Taylor tungkol sa pagkain na ayon sa kanyang abogado ay Eurocentric o nakasentro sa panlasa ng mga Europeo. Si Taylor, dating presidente ng Liberia, ay nahatulan noong 2012 ng mga digmaang krimen at krimen laban sa sangkatauhan dahil sa pagpatay ng libo-libong tao sa Civil War ng Sierra Leone. Ang UNDO, kilala rin bilang Hague Hilton, ay isang pasilidad na itinuturing na isa sa mga pinaka-humanitaryang kulungan sa buong mundo. Ayon sa The Times, ang mga preso dito ay may akses sa mga sumusunod kagaya ng maluluwag na selda na may sariling banyo, access sa cable TV at internet, library at gym, mga silid para sa conjugal visits. Ang mga preso ay may kalayaan sa loob ng kanilang mga selda at may mga pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanilang mga abogado at pamilya. Gayunpaman, ang pangunahing hamon ay ang pagkabagot dahil ang pasilidad ay pansamantalang tahanan lamang para sa mga akusado na naghihintay ng paglilitis o pagpapadala sa ibang bansa para sa mas mahabang pagkakakulong. Inaresto si Duterte noong March 11, 2025 sa Ninoy Aquino International Airport upang ideposito sa ICC sa The Hague batay sa warrant na inilabas noong March 7, 2025 para sa crimes against humanity, partikular na murder, kaugnay ng war on drugs noong 2011 hanggang 2019 habang siya ay mayor ng Davao at naging presidente ng Pilipinas. Opisyal na nagdesisyon ng ICC na may reasonable grounds siyang may pananagutan. Ayon sa ICC prosecutor, regular siyang binabantayan at dumaan sa medical checks. Itinuturing siyang mentally at physically fit para sa short hearing gamit ang video conference. Kinumpirma ng Malacanang na may access siya sa karapat-dapat na pagtrato at tinawag na fair trial ang proseso. Mula June 2025, humiling ang kanyang legal team ng interim release sa humanitarian grounds dahil sa kanyang edad na 80 taong gulang, kondisyon sa kalusugan at di umano'y pagkawala ng kanilang power o influence. Hindi tutol ang prosecution subalit kinatatakutan ng mga biktima at ilang abogado ang posibleng witness intimidation o interference sa ebidensya. Ang mga selda ay malalaki at may kasamang en-suite na pasilidad. Ang mga bilanggo ay may access sa mga amenities tulad ng library, gym at cable TV. Dumaan sa medical examination at binigyan ng mga pangunahing pangailangan sa isang pribadong selda si Duterte. Ang kanyang pamilya, kabilang kanyang anak ni Vice President Sara Duterte, ay bumisita sa kanya at nagdala ng mga personal na gamit tulad ng winter clothing at mga pagkaing paborito niya. Ayon kay Sara Duterte, ang kanyang ama ay may simpleng routine sa loob ng bilangguan. Ang kanyang mga hiling na gamit ay kinabibilangan ng shaving cream at Coke Zero. Siya rin ay nagpadala ng mga recipe ng mga pagkaing Filipino sa mga staff ng pasilidad upang matulungan silang magluto ng mga paborito ng kanyang ama. Ang mga bisita ay mahigpit na kinokontrol. Noong Marso 2025, ang mga kahilingan ni Sara Duterte na magdala ng mga gamit para sa kanyang ama ay tinanggihan ng ICC. Gayunpaman, siya ay pinayagang makipag-ugnayan sa kanyang ama at magbigay ng mga personal na gamit. Labis na nangayayat ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa matinding stress at anxiety mula sa massive legal pressure at global media scrutiny. Irregular na pagkain sa detention center o gitna ng stressful na paglilipat mula sa Pilipinas papuntang Netherlands. 80 taong gulang na rin ang dating Pangulo kaya normal na magbago ang timbang na posibleng malnutrisyon o side effects ng kondisyon at paggagamot. Bagamat naman sa medical check-up, posibleng hindi nito napapansin ang presensya ng acute weight loss.